We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Minsan pa nagkakasama po tayo sa ating palatuntunang We Can Do It! Ayan. Kami po ang inyong mga kasama, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Kamusta naman ang aming mga suki dyan? Yan. Sa Ilonggo pa, suki sa kahanginan. Yes. That means air. Hangin. Salamat po sa inyong mga pag-post sa mga messages sa Facebook, yung instant comments ninyo, real time. Right. We are so grateful to God for that. Oo, at saka talagang nakakabigay ng inspirasyon as we move on. Hindi nyo lang po alam, yung hello ninyo ay malalim yan. Malalim namin nadaramdam. Oo, nadarama. Yeah. Kaya thank you talaga sa mga time ninyo and just sharing what is in your heart and in your life. Maraming salamat mga suki ng We Can Do It. Well, ito nga po ang programang We Can Do It. Napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV tuwing Sabado alas 6:30 ng umaga. Ate Maru, ito tayo sa FEBC. Yes. Okay, yung missions ng Panginoon through FEBC. Kaya ho kami narito, hamunin po namin kayo ho'y pwedeng maging kabahagi ho ng misyon, ng gawain po ng Panginoon. Correct. Okay, tayo po ay tinawag ho niya tayong magkaroon ng yung relasyon sa Kanya, yung maintindihan natin yung Kanyang kaligtasan. Usually, naiintindihan natin yung kaligtasan, lalo na yung mga Pilipino. So we always say ourselves, naniniwala ako sa pinatawad ako ng Panginoon, yung kaligtasan na binigay sa akin ng Panginoong Jesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Majority of Filipinos do that. Yes. However, yun pong i-encourage namin kayo yung lordship naman ng Panginoon. Yun ho kasi pagka, minsan, yung lumalapit tayo sa Kanya na, kailangan kong pumunta ng langit. Kailangan kong maligtas. Yes. And that's more like, give me this. Parang self-centered. Pero ngayon po, the more we know Jesus, the more we know God, we are offering now our love to Him. Yes. And we serve Him. We love Him, And so anyway, Ate Maru, nagpapasalamat ako sa Panginoon. We only have limited time. Ang FEBC Thailand po ay meron na tayong national director. Hey! Ako po Thank you for the prayers. Yes, salamat po sa panalangin. I've acted po as a representative doon sa Thailand. That's why I always travel sa Thailand as their general secretary. And now, pinapasa ko na po yung full responsibility sa national director. However, nandun po ako. Nandyan pa rin. Tutulungan ko pa rin ho yung national director natin. Bakit po? Hindi ho ako Thai. Ako po ay Filipino. It's really good for a Thai to reach their own Thai. Correct. Unang-una, hindi ako marunong magsalita ng Thai. And those are the things na tayo po, wherever we are, wherever God has placed you, yun po yung sphere of influence natin na i-share. So I thank the Lord for that. And Ate Maru, yung kaya rin tayo nakabiyahe ng husto, bumabiyahe tayo ng husto. We went to Chiang Mai, nagkaroon tayo ng second FEBC ethnic gathering. Oh, wow. So yung 17 people groups natin, Akak, Kumu, Humong, Kimun, Tailu, Taidam, Wa, Ngochang, and I mean, first time mo rin narinig yun. Yung mga people groups pong yan
ay nagsama-sama at we encourage each other and we prayed together. Together we can share the love of Jesus Christ and the forgiveness of God to the whole, to our people. Yes. And after that, to our people, to the whole world. To our Judea, Samaria, to the ends of the earth. So Ate Maru, I am so blessed by that. Hindi ko kasi every 2 years sana natin gagawin yan eh. Kaya lang dahil nga sa COVID, this is our second time. Last time namin ginawa nung 2019, ngayon 2023. So the next time that you're gonna do it, 2025 siguro, no? Yes, kasi, Lord willing, that's our plan. Once every 2 years. Yes. So napakaganda po at it is a blessing to know what is happening in the ministry of FEBC. At hanggang ngayon po, we just celebrated 25 years. 75. Sorry, 75 years ng broadcasting ng the Word of God. Kaya maraming salamat, Lord, sa paggamit mo sa bawat isa sa amin noong mga nakaraan naming mga managers at direktor, presidente. Hanggang ngayon po ay nandito pa rin. Thank you, God, na pinapasa sa mga buhay pa kagaya namin. Well, mga kaibigan, babalik po tayo sa ating pong special guest uli dahil nagpapatuloy po ang gawain ng Panginoon sa mga buhay po ng bawat isa. We'll be back. Wow, mga kaibigan. Alam mo, kasi nag-enjoy kami kay Pastor, ang aming guest last Sunday, ay ibinalik namin siya. Kailangan lang. Kasi maraming makikwento to sa atin. I know. At isa ito sa mga paborito ko at napakasaya na pastor na nakikita ko yung kanyang buhay, yung the way he would carry himself. So ibalik po natin ang ating guest, graduate ng Phoebias noong 1988, married to Sally. They have 2 daughters, si Jairine and si Jairus, at naging papuri composer siya sa isa sa mga papuri composers ng ika-5 Salmo. Ngayon po ay administrative pastor siya ng United Church of the Good Shepherd. Let's welcome back Pastor Pacifico June Sardido Jr. Yay! Pastor, welcome back. Magandang araw sa inyo. Pastor, na-mention kasi dito na composer kayo at alam ko ang galing-galing nyo rin magtugtog ng piano. So Pastor, tell me just, for 2 minutes, tell me about your composition sa ika-5 Salmo ng papuri. Thank God. Actually, noong in-announce yung winners ng ika-5 Salmo, nasa Union Theological Seminary ako noon. That was 1993. 1993. Okay. Nasa ako noon canonical review for my ordination. So 30 years na rin akong ordained. At yung 30 years, all by the grace of God, full-time lahat yun. No? So doon ako. Sinabi na lang ng wife ko, binalita sa akin, hindi pa naman high-tech noon, na nanalo nga ako. Ni-record ni Sally yung announcement. Si Jonathan, baka limot mo na, Jonathan. Sir, ikaw ang nag-ano. Ni-record na recorder, side A. Nakalimutan ko na. Ramdam mo sa announcement. Siguro mga 6 na beses mong inulit ang pangalan ko doon sa pag-announce ng winners. Feeling ko, tuwan-tuwa si Jonathan. Siguro hindi niya lang composer pala itong balutok-tok na ito. Siguro na-surprise siya. So, ano yun, Ate Maru? Awit sa'yo'y Alleluia. So, this noon,
Yeah, destino ako noon sa UCCP Anabu. So, na anak ko nga na merong contest. No, so yun, nagpasok ako ng entry. So, yun. Actually, meron akong isa sa noon pa yon sa Sarilikha, tumanggap ako ng sulat pero hindi naman naituloy yon. Ang isa sa judge naman noon si Kuya Gami Alba. Parang Papuri 6 naman yun. Papuri 6. Nagpasok din ako doon eh. Ang best lang. Sabi ni Kuya Gami, Jun, kung alam ko lang na sa'yo yung entry na yun, yun ang pinili ko eh. Mabuti na lang. So, ibig sabihin ng FEBC, sa ganyang pagpili, hindi nila tinitingnan kung sino composer or what, para to be fair to all. So, I thank God for giving me the opportunity na magkaroon ng share na awitin sa ikalimang salmo. Pastor Jun, question. Ano ang nag-inspire sa iyo isulat yung umawit sa iyo ng Hallelujah for ikalimang salmo? Actually, noong time na yon, yung mga young people din namin sa church, parang gumagalawang ang movement nila patungo ba doon, ang tawag ng araw doon, early 90s, yung third wave, kasi kay Peter Wagner, na yung mga evangelicals na open sa mayroon ng banda, praise and worship. So, naano kami doon. So, I believe anointing din ng Panginoon kasi nagkaroon din ako ng another transition sa buhay ko nung time na yon, no? Yung bandage breaker na tinatawag. So, na-focus ang awitin niya. Kaya, all by the grace of God, Ate Maru, Jonathan, ay kung titingnan mo talaga yung lyrics, hindi sa yung ibinigay talaga ng Panginoon eh. Yung lyrics talaga patungkol sa Panginoon. Kasi may mga awitin, una, tinutungkol mo sa Panginoon, pero bumabalik sa tao. Ibig sabihin, pinagpala mo ako eh. Pinagpala mo ako eh. Pero yung awit sa iyo, Hallelujah, miski balikan natin yung lyrics noon, it all speaks who God is. Biyaya at pag-ibig mo sadyang walang wakas. Kapangyarihan at kadakilaan, ito'y sa iyo lamang. Jesus, Pastor, Pastor, natago niyo pa ba yung recording nung in-announce? Palagay ko. Sana pala'y natin. But seriously. Ang dami kong tapes, yung side A, side B. Ang dami kong tape kasi noon nang nagmumove kami sa ganung parang third wave, na-rebuke ako nung isang pastor, sabi, piracy din yung ginagawa mo pagka kinokopya mo. Matuto kang bumili ng mga original. Kaya yung Hosanna Integrity at saka yung mga tape recorded na ng mga papuri, meron ako pati ikalimang salmo, una, ikalawa, ikatlo tape. Hindi ko lang nadala ngayon. Kung alam ko itatanong mo, binitbit ko dito. Pastor, seriously, I've seen yung pagkilos ng Panginoon sa iyo. Nung mga nasa college pa tayo yung mga bugoy. Tayo yung meron pa patutunguhan ito sa ministeryo. Yung mga ganun ba? Pero, just like what you are telling, kung paano yung movement na mga libro na nabasa mo, yung wave na ginagawa ng Panginoon sa church nyo o sa buong mundo, you see that. So practically, I'm just summarizing it. Sa pagkaintindi ko, yung pagsulat ng kanta talaga, it's a lifetime process eh. Kung ano yung mga naging experience ng mga composers, ng mga writers, ng story, ng pagkilos ng Diyos sa buhay nila, ang pagkilos ng Diyos, because as what you have said, yung focus talaga is luwalhatiin yung glory ng Diyos. Wow. So, Amen. Pastor, okay. Glory to God. Alam mo, ang ministry ng Papuri ay nagpapatuloy yan hanggang ngayon.
At napakaganda kasi branch out na kasi from papuri, may salmo, may sarili ka, may pamaskong papuri, may pambatang papuri. There's just so many na almost lahat na may talent sa pag-compose ng kanta ay na parang nadidiscover. At Pastor, we are so blessed na ikaw ay part ng ministry. But paano naging part ang music ministry mo sa itong pastoral ministry mo ngayon, Pastor? How do you balance it? How do you manage it? O mas gusto mo ba yung music na lang kaysa mag-preach ka? O gusto mo na lang whatever, Pastor? Sige, share to us. Yung love ko sa music, talagang ika nga, sasabihin ko, kung 1 to 10, nasa 9 yun. Nasa 9 yan. Yung pastoral, yung preaching, siguro 8 yun. 8. Okay. Oo. Pero yung love to God and love to people, yun ang 10. Yun ang 10. So, bata pa ako dinedicate ako ng mami ko. Sabi ng mami ko, bibigyan ko to ng pangalang Pacifico, ito magpapastor. Ang daddy ko, pastor. Naku, baka madisgrasya tayo dyan. Sabi ng daddy. Noong lumalaki ako, sabi ng mami ko, naku, disgrasya nga ata, daddy, pasensya na. Sabi naman ng daddy ko, hindi, panoorin mo ang pwedeng gawin ng Diyos dyan. So, ang likod kong bata, ang kulit ko, inabutan ako ng gitara. May gitara ang church, so meron kami isang member, nag-aaral siya noon sa Silima, 1970s. Pag uwi niya, may dala siyang gitara, binigay sa church, hinawakan ko. Nung hinawakan ko, unti-unti, hindi ko na binitawan. Ayun pala, sa music. So, sa ganong, lagay, sabi ko, ay, talagang gustong-gusto ko music. Kesa Kaya nasa previous ko, first year at second year ko, music major ako Pero wala namang naniniwala sa akin kasi miski itong naging partner in life ko, hindi talaga niya alam all throughout na ako'y nakakatugtog sa piano. Hindi. Pero hindi naman ako note reader. Hindi ako note reader. Widow ko Pag narinig ko yung kanta na, alam ko yung hymn, matutugtog ko yun ng dire-diretso. Lately ko na lang naman that pero nakaka-compose ako. Huli na lang din. Pastor, yung sinabi mo kanina, it just resonates sa akin yung being a pastor talaga, no? Kasi nandun yung puso yung love mo sa Diyos at saka love mo sa tao. Yeah. Ito yung magandang naririnig ng mga gustong magpastor, ng mga bata na sumusunod ngayon at posibleng nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin, and kausapin mo sila. Papaano nahuhon ng Diyos yung call na yon, yung dedication sa iyo ng mga magulang mo for you to become a full-time pastor. Please share it to us. Kaya ganon, kasi kung ikaw ay isang very talented sa music, hindi na ako magme-mention ng isang kilala, tanyag na mahusay na pastor, mahusay tumugtog ng piano, maganda boses, mga kapanahonan din natin yon, no? I will not mention his name, pero kasi hindi talaga yun ang una na dapat ay maging laman ng puso ng mga mananampalataya. Dapat talaga, yun munang sinabi nga ng Panginoon in Matthew 22:37-39, that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And you will love your neighbor as you love yourself. Yes. So above all talaga, it's a love relationship with God. Kasi yun yung magsusustain sa atin mapuprostrate tayo kung unang higit sa lahat, mamahalin natin yung
preaching natin. Miski gaano kagaling tayong mag-preach, kapag hindi nauna yun, hindi ko naman sinasabing perfect na or everything will go well, magiging smooth sailing. No, hindi. No? May mga trials, may mga testings din yun. Pero mas madaling bumaba madi-discourage tayo. Pagka ba good preacher ka, pagbaba mo sa pulpito, walang bumati sa'yo, o di-discourage ka. Oo, magaling kang singer, wala man lang bumati sa iyo. Pero ang unang laman ng puso natin, pagmamahal sa Diyos to the audience of one, mag-glorify siya. And then, hindi rin tayo people pleaser. Hindi naman natin talagang mapiplease lahat at mapaglilingkuran ng lahat Pero yung love mo sa Panginoon, yung magmamanifest yun the way you treat other people Ramdam talaga nila, hindi natin pwedeng maitago yon. Yung authenticity natin, yung genuineness natin, yung purity of our intention sa kanila na regardless ng kanilang estado, kalagayan sa buhay, pantay-pantay tayo because ang source ng ating inspirasyon is we are doing everything because we love God and we love His people. So yun nakita ko, nagsustain sa akin sa ministry na ito na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. So ano mang gagawin, gawin ng may pag-ibig talaga sa Panginoon. Tama yan, Pastor, dahil ang itong music and the ministry of preaching, result ito ng pagmamahal natin sa Panginoon. That's true. Kaya natin nagagawa ito. In the first place, mahal talaga natin ng Panginoon. That's why He gave us the music. And then He gave us the ability, the capacity, the capability to preach also. Kami nga, masasabi namin ng mga singers, yung aming mensahe ay may tono. Ang kinapastor, yung mensahe nila walang tono. But we are all messengers of God. Yes. Well, Pastor, gusto kong I want to piggyback doon sa sinabi ni Ate Maru. Sa church namin, kahit ang worship, yung worship time, it's teaching It's part of the teaching ministry. Kaya yun yung ina-emphasize nga ng senior pastor namin. Ano kayo? Levita rin kayo. Kaya dapat magaganda yung mga mensahe ng kanta nyo. Hindi patungkol sa inyo. Patungkol sa Panginoon. And I like what you said, Pastor June. There are songs na inibig mo ako, puro ako. Pero ang dapat talagang focus ikaw. Kayo. Wow. Pastor, thank you so much for sharing your life, your music, and your preaching. Yeah. At marami po ang nabibless dahil po sa ministry. By the way, behind a man is a woman, right? Yes. Pabatiin ko dyan ang aking misis. Sige. Sally. Okay. Ayan. Thank you po sa time na ito. Makita kayo. Alam niyo po bang anim na magkakapatid silang babae, 5 yung buhay. Lahat ng 5 babae, ang asawa puro pastor. Wow. Si Pastor graduate ng PBIAS. Si Pastor Isagani Deslate, graduate ng PBIAS, pastor ng NCUC. Si Pastor Abet Tikya, matagal sila sa ATS ni Ate Lily. Si Pastor Bartolome Ramos. So, sabi kasi ng biyanan kong babae, Panginoon, puro pastor po ang ipagkaloob sa mga anak ko. Akala niya siguro mababait ang mga pastor. Blessing yan. Pero this is my first time to hear, Sally, about your sisters. You're all married to pastors? Yes. Wow.
It's amazing. Wow, what a blessing to the family, no? Ang parents niya siguro talagang super, super, super happy and blessed. Wow. Wow. Well, kasi yung mga si Pastor Jun at si Sally, I've been seeing them ever since. And it's just like to see them again right now. Ngayon lang ulit tayo nagkita sa ano pa. Payat pa, makakapal pa po. I know. Blessings. Nako, tuwan-tuwa ako sa inyo. Tuwan-tuwa kami sa inyo. Jun, Sally. Yes. Maybe next time we'll have more time when I go back to the Philippines. We'll have more time. Wala lang tayo talaga, Pastor, enough time. The wonderful thing is, even though magkakalayo tayo, pagka, nandun talaga yung depth ng friendship. Correct. Yung pagiging magkaibigan, hindi yung laging magkakasama, kundi sino tayo noon, and we keep and we treasure that in our hearts. Amen. Hahanapin ko yung side A at saka side B. Pastor and Sister Sally, thank you so much. Thank you so much. God bless. Program. At magkita-kita ulit tayo. Ano po? Okay, yes, maraming salamat. Ang ating programang Weekend Duet po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ganon din sa channel 185 sa GCTV. Sa pangalan po ni Pastor Sardido at kanyang may bahay na si Sally, kami po ang inyong mga lingkod, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier, muli nagpapasalamat and God bless us all dito po sa ating programang We Can Do It. Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.